Mas maaga ang deklarasyon ng walang pasok sa trabaho at eskwelahan kapag may sama ng panahon, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Barkong nakadaong sa Navotas Port nasunog sa kasagsagan ng Bagyong Enteng. 18 crew nailigtas. Ilang pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange stranded na rin dahil sa mga nakansilang biyahe ng bus. Hinanakit ng Pilipinas sa pinakabagong insidente ng panggigipit ng China Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa. Ipinarating na ng Department of Foreign Affairs sa China. Pinaggamitan ng 2023 confidential funds, hindi matukoy ng bagong pamunuan ng Department of Education. DepEd wala nang balak humingi nito sa 2025 budget. Larawan ng umano'y ginawang hukay at pagtatanim ng ebidensya sa Kingdom of Jesus Christ compound, itinanggi ng Philippine National Police. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Perwisyo ang dulot ng Bagyong Enteng sa ilang pasahero ngayong araw. Kanselado ang ilang flights sa iba't ibang paliparan. Apektado rin ang ilang biyahe ng bus, lalo ang mga gumagamit ng Roro mula sa Metro Manila papuntang Visayas at Mindanao. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Asher, may mga stranded na pasahero ba sa terminal ng bus dyan sa Parañaque City? Monica, ilang pasahero ng bus ang pinili na lang na manatili dito sa loob ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX matapos kang makansela ang kanilang biyahe patungo sa mga probinsya. Ang ilan sa kanila ay kahapon pa nandito at hindi pa rin natiyak sa kanila kung anong araw sila makababiyahe. Wala nga nangyari kay ano nga, may bagyo daw, na-cancel. Ay sabi ko, sana kami, pwede kami umuwi, dami ka malayo. Kahapon pa dapat ang alis ni Alicia Espregante mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX papunta sa Davao City. Ngunit dahil nakansela ang biyahe niya dahil sa Bagyong Enteng, napilitan siyang manatili na lang sa terminal. Gaya ng isa pang pasahero na si Amira Haji Ali, naghihintay lang sila sa pagbabalik operasyon ng bus companies. Wala pang schedule. Wala pang schedule yan? Wala pa, mag-aantay lang daw. Sa datos ng PITX, as of 3 p.m. ngayong araw, ay 13 bus trips na ang nakansela bunsod ng masamang panahon. Ilan sa mga ito ay biyahe papunta sa Cagayan de Oro, Davao City, Palompon, Leyte, Virac, Catanduanes, Lawang, Northern Samar, Dinagat Islands at San Jose Occidental, Mindoro. Ayon kay PITX Head of Corporate Affairs Jason Salvador, inaasahan nilang magbabalik operasyon na rin ang ilang bus ngayong araw. Ngayon nga, marami na tayong nakanselado na mga biyahe, no, lalong-lalo yung patungong Mindanao, Visayas at Bicol. Ngunit nakaantabay tayo dahil nakarating sa atin na impormasyon na nilift na ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Ports Authority, no, yung ban sa pagbabiyahe dyan sa may Sorsogon patungong Magdog. Pero ganun pa man, nakaantabay pa rin tayo upang tiyakin na maayos naman yung mga dadaan ng kalsada at lugar upang sa ganun hindi naman mabalang ating mga kababayan. Samantala, as of 11:50 a.m. ngayong araw, 29 na local flights na ang nakansela sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA bunsod ng Tropical Storm Enteng. Batay sa anunsyo ng Manila International Airport Authority o MIAA, kanselado ang ilang flight galing o papunta sa NAIA na biyaheng Daraga, Calbayog, Busuanga, Masbate, San Jose, Naga, Virac, Katiklan at Iloilo. Naapektuhan din ang operasyon sa ilang pang paliparan sa iba't ibang panig ng bansa, partikular na sa Luzon at Visayas region. Sa ulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, as of 11:15 a.m., apektado ang operasyon o flight sa Lingayen Airport, San Jose Airport, Bicol International Airport, Masbate Airport, Virac Airport, Naga Airport, Calbayog Airport,
Tugigaraw, Kawayan, Palanan, Basco at Itbayat. Pinaalalahanan naman ng Civil Aeronautics Board ang mga airline company na panatilihing updated ang kanilang mga pasahero hinggil sa adjustment o cancellation ng kanilang mga flight. Muli ring binigyang diin ng CAB ang pagpapatupad ng Air Passenger Bill of Rights sa mga pasaherong naapektuhan ang flight dahil sa bagyo. Monica, dito sa PITX sa taya ng pamunuan ng terminal ay umaabot sa mahigit kumulang 600 yung mga pasaherong naapektuhan ng mga kanselasyon ng biyahe. Papunta nga yan dyan sa region or sa Bicol region sa may Visayas at Mindanao. Kanina ay tiningnan din natin yung operasyon ng ilang mga bus terminals dyan sa may bahagi ng Buendia at Taft Avenue sa Pasay City. Yan yung mga bus terminal na nagseserbisyo sa ating mga pasahero papunta doon sa karating lugar ng Metro Manila, particular na yung Laguna, Batangas at Quezon Province. At nakita naman natin na tuloy-tuloy naman yung kanilang operasyon. At maging yung mga linya ng tren, particular na yung Light Rail Transit o LRT Line 1 at 2 at Metro Rail Transit Line 3 ay hindi naman nagpatupad ng suspensyon sa kanilang operasyon. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Monica. Asher, kumusta yung ating mga kababayan na na-stranded ngayon dyan sa PITX? Kumusta ang kanilang kalagayan? At as we speak, meron na rin bang mga ruta na naibalik na yung operasyon sa ngayon? Yes, Monica, sa ngayon, gaya nga ng sinabi ko kanina, mas pinipili ng ilang mga pasahero na manatili dito sa loob ng PITX kesa umuwi doon sa kanilang mga pinanggalingan, kasi yung iba dito nanggaling pa doon sa Valenzuela o doon sa iba pang mga lugar dito sa Metro Manila na malayo dito sa PITX. Kasi dito sa PITX, Monica, fully air-conditioned dito at binibigyan naman sila ng mga pagkain ng mga bus company at meron namang matutulugan dito na matutulugan ng mga pwede naman sila matulog dun sa mga silya na provided din, yung mga long chairs na provided din dito sa terminal. At bukas naman tong terminal, may iba din dito na nag-a-assist din sa kanila sa iba pang mga pangangailangan lalo pa yung mga senior citizen. Doon sa mga na-ideklara, I think there was 13. So 13 yung mga biyahe ng bus papunta sa iba't ibang lugar sa Bicol Region, Visayas at Mindanao na nakansela dito sa PITX. At isa dyan, kanina kinumpirma din ng pamunuan ng PITX na isa sa mga yan ay nag-resume na ng kanilang operation. At sa ngayon, wala pa tayong nakukuha na iba pang impormasyon kaugnay doon sa iba pang mga bus. As of 5 p.m. din, maidagdag ko na lang din, Monica, na nag-anunsyo na rin ang CAAP na mayroon silang total of 38 na mga flights na naitala sa ito naman sa NAIA, sa iba-ibang lugar din, sa iba-ibang paliparan sa bansa. Yan yung mga nakansela mga flights. At bukas may dalawa din ng mga flights. Particular yan sa Manila Lawag at Lawag Manila na flights na kanselado na rin para yan sa biyahe sa September 3 bukas. Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr., live mula sa PITX. Samantala, umabot sa ikalawang alarma ang Marikina River kanina. Bunsod nito, pinalikas ang residente sa ilang lugar na nagsimula ng bahain. Ngunit unti-unti na itong bumaba ngayong hapon. Mula sa Marikina City, ito ang balita ni JP Nunez, live. JP, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Marikina City? Monica, sa mga oras na ito, itong level ng tubig dito sa Marikina River ay nasa 15.4 meters na lang. At sa ngayon ay wala na tayong nararanasan dito na mga pagulan, bagamat makulimlim pa rin yung kalangitan. Yung mga residente na nasa evacuation site kanina ay nagsimula na ring magbalikan sa kanilang mga tahanan. Bandang alas 10 kaninang umaga, umakyat sa 17.1 meters ang level ng tubig sa Marikina River at nakataas sa lungsod ang second alarm, hudyat para sa preemptive evacuation.
Dahil dito nagsilikas ang mga residente sa mabababang lugar gaya sa Barangay Tumana, Barangay Nangka, Barangay Malanday at Barangay Santo Niño. Binuksan ng Marikina City LGU ang nasa 40 mga evacuation site sa lungsod. Nasa 20 sa mga ito ang pinuntahan ng mga evacuee. Batay sa datos ng Marikina City Rescue 161, umabot sa nasa higit 3,000 mga pamilya o halos 14,000 mga individual ang lumikas. Bandang alas 11 naman ng umaga ay nagsimulang bumaba ang level ng tubig sa Marikina River at humina na rin ang mga pag-ulang nararanasan. Pero ayon kay Marikina City Mayor Marcy Teodoro, hindi pa dapat maging kampante ang mga residente at dapat pa umanong maghanda dahil baka magdulot pa ng malakas na pag-ulan ang habagat. Totoo, pababa ang water level sa Marikina River, pero ini-encourage namin tuloy pa rin ang preemptive evacuation bilang pag-iingat dahil inaasahan natin ayon sa weather forecast, maaaring ang bagyo ay lumalayo na sa lugar natin, pero yung hinihilang habagat nito ay maaaring magdulot ng mas matindi pang pag-ulan. Dinalhan na ng mga pagkain ang mga evacuee, pero ayon sa Marikina City LGU, kulang pa ito at mas mainam kung merong iba pang magmamalasakit na mabigyan ng pagkain ang mga evacuee. Meron tayong mga pagkain inihanda at inihahanda para sa mga evacuation center. Pero ito ay kinukulang dahil sa dami nga ng mga taong dumadagsa sa mga evacuation center. Bandang hapon naman ay nagbalikan na ang ibang mga evacuee sa kanilang mga tahanan. Gayunman, nakataas pa rin ang kanilang mga gamit sa second floor ng kanilang mga bahay at nakahanda pa rin sila kung sakaling kakailanganin na muling lumikas. Dito pong hapon, bumaba na kami kasi kanina pa lang bumababa na mabilis yung tubig din po. Baba na lang din po kami. Bumaba kami kasi nga hindi naman na tumutuloy-tuloy. Ang hirap talaga pag nasa evacuation talaga, ang hirap ng sistema. Lalo pag may mga bata, siyempre ang lilikot, madulas. Monica, ayon sa Marikina City LGU, bukas ay kanselado pa rin yung pasok sa lahat ng all levels, public at private school. Maging yung face-to-face classes, maging yung mga online classes. At yan muna ang ating kasalukuyang sitwasyon mula dito sa Marikina City. Balik sa iyo, Monica. Oo, maraming salamat, JP Nunez. Alas 5 ng umaga kanina nang maglabas ng anunsyo ang Malacanang na kanselado na ang pasok sa mga paaralan sa Metro Manila dahil sa bagyong Enteng. Dakong alas 8 naman ng umaga nang kanselahin ng palasyo ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan. At dahil inaasahang magdadala pa rin ng ulan ang sama ng panahon bukas, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hanggat maaga pa maglabas na ng anunsyo sa suspensyon ng trabaho at pasok sa mga paaralan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. We will try to give the bulletin as early as possible for work and school tomorrow. Ang instruction ko sa kanila, kung maaari, bago tayo matulog, alam na natin kung may pasok bukas o hindi, para makapag-adjust naman yung mga tao. Kagabi pa lang ay kanya-kanya ng anunsyo ang mga lokal na pamahalaan sa suspension ng pasok sa paaralan ngayong araw dahil sa lakas ng ulan na dala ng bagyong Enteng. Ngunit kaninang madaling araw, nagpasya na ang Malacanang na maglabas ng pangkalahatang suspension. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nasa diskresyon pa rin ng mga lokal na pamahalaan ang class suspension sa kani-kanilang mga lugar. Ngunit nais niya na mas mapaaga ang paglalabas ng anunsyo sa deklarasyon. The LGUs make their own decision with that, except if there is a region-wide assessment na hindi pwedeng mapumasok. Sa trabaho naman, ang tinitignan lang namin ay kung makapunta yung mga empleyado natin, makapasok
at makauwi. Importante makauwi. Kasi pag mahirap, pag ma-stranded sila dun sa kanilang pinagtatrabahuan. So, that's what we are watching now. Tiniyak naman ni PBBM na nakahanda ang pamahalaan sa paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan ng mga pagbaha, dulot ng bagyo at habagat. We're prepared for the aftermath of all of this. As usual, nag-forward placement na tayo ng mga pangangailangan. We will just have to wait for the weather to see what it will do. Ayon pa kay Pangulong Marcos, patuloy siyang nakatutok sa lagay ng kababayan nating apektado ng sama ng panahon. The main element here is we are monitoring kung ano ba talaga ang weather situation, and of course yung flooding. Pero so far, yung problema ay yung hangin, malakas ang hangin. But unfortunately, pag tinitignan natin yung mga forecast, baka mas lalakas pa bukas dito sa Manila bago aakyat, tatawid ng Cagayan bago mag-head ng north. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naka-heightened alert status ang buong hanay ng pambansang pulisya sa gitna ng pananalasa ng bagyong Enteng. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, activated na rin ang Regional Incident Management Task Group ng Philippine National Police upang agad na masaklolohan ang mga residenteng naapektuhan ng bagyo. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Simula pa lang po kagabi, ma'am, effective 8 p.m. September 1, base na rin po, ma'am, sa utos po ng National Disaster Risk and Reduction Management Council, ay inactivate na po yung 11 out of the 15 na response cluster, at kasama na po dyan yung law and order response cluster po, wherein ng PNP po ang lead po dyan. Nakadeploy na ang nasa mahigit 5,000 tauhan ng Philippine National Police sa mga lugar na naaapektuhan ng bagyong Enteng. Ito'y kasunod ng pagtataas sa heightened alert status ng buong pambansang pulisya. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, activated na rin ang Regional Incident Management Task Group na siyang mangunguna sa pagtulong sa mga apektado ng bagyo. Bukod sa rescue operations at paglilikas sa mga apektadong residente, kasama rin sa babantayan ng mga pulis ang mga maiiwang tahanan at establishmento kontra looting. Gayon din ang pagbabantay sa mga kababaihan at bata sa mga evacuation centers. Nag-deploy din po tayo ng mga WCPD personnel po natin to make sure po na naaalalayan po yung mga bata at mga babae po doon, dahil alam po natin pagdating sa evacuation center, dikit-dikit na po yan. So hanggat maaari ay sisiguraduhin natin na hindi po magkakaroon po ng anumang insidente relating to women and children po. Naka-red alert na rin ang National Disaster Risk Reduction and Management Council upang agad na makatugon sa pangangailangan ng mga rehiyon na sinasalanta ng bagyong Enteng. Para po mas makagalaw sila, makaresponde sila ng mas nakatutok at mas available yung resources sa kanila. Kasi pag naka-red alert po, ibig sabihin all hands. So, nandito to include yung augmentation natin coming from the uniform services. Sa tala ng NDRRMC, 2 na ang napaulat na nasawi mula sa Region 7 o Central Visayas dahil sa landslide, habang patuloy pang inaalam kung ilan ang bilang ng nasawi sa Bicol Region. Nasa 10 naman ang naitalang nasugatan sa Region 7. Umabot na rin sa 6,052 na pamilya o 24,043 na individual ang apektado ng bagyo mula sa Region 5, Region 7 at Region 8. Kailangan po na one step ahead, no? Kami sa NDRIMC at saka sa OCD to provide efficient, adequate at saka relevant response po para sa ating mga kababayan para maibsan po ang kanilang kasanib. Dito sa Metro Manila, sinabi ng PNP na mahigpit na binabantayan ang mga pagbaha sa bahagi ng Malabon, Navotas at Marikina.
Yung sa Malabon po, particularly yung dyan po sa Dampalit at sa Tugatog po, siyempre binabantayan din po natin yung Tulyahan River at siyempre po yung Marikina River dahil po may mga certain level po ng water po ang binabantayan po natin dyan, particularly sa Marikina. Kapag tumaas na po yan ng alert level 3 ay kailangan na pong mag-preemptive evacuation. At siyempre alam po natin ang Navotas, ang Malabon po ay talagang pag sumabay pa po yung high tide po dyan, we really need to give po particular focus in these areas po. Bukod sa mga bahaing lugar, kasama din sa binabantayan ng mga pulis ang mga vital installation sa bansa para mapanatili ang peace and order. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Halos linggo-linggo na lang may insidente ng pagbangga ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na nasa West Philippine Sea at hindi na ito ikinatutuwa ng Pilipinas. Kaya naglakas loob na ang Department of Foreign Affairs na iparating sa China ang kanilang hinanakit sa ginagawang ito sa ating mga sea asset. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Well, we have made the necessary approaches to China in terms of contacting them through various means to express our complaint and displeasure at this what happened. Nakipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa Beijing upang iparating ang reklamo at hinanakit ng Pilipinas sa panibagong insidente ng harassment ng China sa West Philippine Sea. Noong Sabado, 3 beses binangga ng Chinese Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. At nang mamonitor ng mga CCG vessel ang paggalaw ng BRP Teresa Magbanwa, lalong dumami ang mga nakapalibot ditong barko ng China. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, bukod sa pagpapaabot ng hinanakit, nagpahayag na rin ng pag-aalala ang Pilipinas sa pagtaas ng tensyon sa lugar. And not only that, our concern about raising tensions over what was basically just innocent movement by Philippine vessels. Ayon pa sa Foreign Affairs Secretary, pinag-iisipan na rin ng Pilipinas ang paghahain ng panibagong arbitral case laban sa China. Well, we're contemplating at the moment possible approaches to this issue. And I think siguro in the coming days or weeks, you'll probably have a better picture of where we're headed on this. But certainly it doesn't help the situation. Sinabi naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na magpupulong ang National Maritime Council o NMC upang talakayin ang hakbang ng pamahalaan kasunod ng panibagong insidente ng harassment ng Beijing sa Escoda Shoal. We'll decide what to do sa National Maritime Council later, but in the meantime, we are of course supporting the efforts of the Philippine Coast Guard in the area. Nauna nang nagpahayag ng pagkabahala ang NMC sa ginawa na ito ng China. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Matagal nang pilit iniiwasan ni dating Education Secretary at Vice President Sara Duterte ang issue ng confidential funds. Kaya sinubukan itong tanungin ng Kongreso sa bagong pamunuan ng DepEd. Ngunit wala rin silang detalye kung saan ito ginastos noong 2023. Si Secretary Sani Angara wala naman planong humingi nito para sa susunod na taon. Ito ang balita ni Rosalie Coz. So to answer po yung question kung alam ba namin yung details nung pinagamitan, we do not know because we're not part of the process po ng utilization and liquidation. Naungkat sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa 2025 proposed budget ng Department of Education ang para sana sa confidential funds ng kagawaran noong taong 2023. 150 million pesos ang nakalaang confidential funds sa DepEd sa ilalim ng dating kalihim nitong si Vice President Sara Duterte noong nakalipas na taon. Ayon kay DepEd Undersecretary for Finance Annalyn Sevilla, wala itong detalye kung paano ginamit ang pondo. So what I can share is from the finance, we have released 3 quarters, that's 112.5 million. It has been recorded as liquidated because we were given a copy of the cover letter only of the liquidation. Para sa huling bahagi ng 2023, hindi na ginamit ng DepEd ang natitirang confidential funds.
Maging si Education Secretary Sani Angara, tinanong kung magre-request pa ba ito ng confidential funds para sa 2025. Ngunit ayon sa bagong kalihim ng edukasyon, hindi na nila ito kinakailangan. So Madam Chair, to confirm, magre-request po ba ng confidential funds for 2025 ang DepEd? No, Your Honor, Madam Chair. Maybe no po, bakit hindi? Ibig sabihin po ba ay hindi na nakikitaan ito ng purpose to continue and fulfill DepEd's objectives? Yun ho, kasama ho yun. Siguro hindi na rin hiningi nung predecessor namin for the last year, and for 2024, if I'm not mistaken, wala rin po. So, and given that it is engendered, medyo naging controversial siya. Mabuti na rin umiwas ho, siguro, Your Honor. At hingin na po yun sa line item kung may mga pangangailangan po ang departamento. Para sa 2025, 793.18 billion pesos ang proposed budget ng DepEd at attached agencies. Napuna na naman sa pagdinig ang mabagal na equipment procurement ng DepEd sa ilang programa at proyekto ng kagawaran. Kabilang narito ang Learning Tools and Equipment for Science and Mathematics, DepEd Computerization Program at Last Mile Schools Program. Mismong si Secretary Angara, dinatnan pa ang mga nakabinbing learning resources sa isang warehouse sa Carmona, Cavite. Nung na-brief ako, nagulat ako na 4 years old na pala yung mga gamit doon. Since 2020 pa po yung mga kagamitan doon. So, we contacted the Air Force and others to help us remove. But and in addition to what Yusek Romero said, there are over 1.5 million items still in Carmona and other warehouses. Laptops, books, furniture. So we're doing our best to get them out para hindi mag-deteriorate yung mga materyales. Rate of completion is the end of September, Your Honor. Aminado naman si Education Secretary Angara, may problema sa procurement process ng DepEd. Why does he recommend the re-evaluation and review of the existing procurement policies of his department? I really noticed that mabagal ho kami sa procurement. I think if you notice for 2024, the books are not arriving on time, Your Honor. We're only starting to deliver books now, and the kids are already in school. The completion of the books will be done by December, Your Honor. Ayon sa kalihim, sang-ayon siyang gayahin ng DepEd ang procurement practice ng ibang kagawaran gaya ng early procurement upang maiwasan ang problema kaugnay ng pagbili ng mga learning materials. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of Education na bahagi ng DepEd Public Affairs Service ang dalawa sa illustrators ng librong Isang Kaibigan ni Vice President Sara Duterte. Ngunit sa pagdinig ngayong araw ng Kamara sa panukalang budget ng DepEd sa taong 2025, binigyang diin ni Education Undersecretary Gina Gonong na walang kinalaman ng kagawaran sa development, reproduction at printing ng kontrobersyal na libro ng ikalawang Pangulo. Sinabi rin ni DepEd Secretary Angara na wala ring tinanggap na bayad ang dalawa sa naging kontribusyon nila dito. Wala pong role ang Department of Education sa development, reproduction or printing of Isang Kaibigan storybook. The two are employees of the Public Affairs Service Division of the department, Your Honor. There is no payment made to them for whatever they did. So it's either they made it gratis or for free, or they were paid on the side. We don't really know because there's no record of official payment to them. But just for the record, they are employees, job order employees of the Public Affairs Service of the DepEd, Your Honor. Nakiramay si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pamilya ng 6 na yumaong Israeli hostages na natagpuan ng militar ng Israel sa Gaza. Samantala, libo-libong mga tao ang nagprotesta sa Tel Aviv kaalinsabay ng pananawagan na isang ceasefire sa pagitan ng Hamas kaalinsabay ng pagpapauwi sa mga natitirang hostages na hawak ng grupo. Ito ang balita ni Klein Sinka. אנחנו ביום קשה, לב העם כולו נקרע. יחד עם כל אזרחי ישראל, הזדעזעתי עד עמקי נשמתי
מהרצח הנורא בדם קר של 6 מחטופינו. Na-recover na ng Israel Defense Forces ang bangkay ng 6 na hostages na pinatay ng Hamas ilang araw na ang nakalilipas. Ito ay nakilalang sina Carmel Gat, Almog Sarusi, Hersh Goldberg Polen, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, at Master Sergeant Ori Danino. 5 sa mga ito ay Israeli habang isa ang Israeli-American. Sila ay kasama sana sa mga mapalalaya sa first phase ng ceasefire proposal na napag-usapan noong Hulyo. Natagpuan ang kanilang mga bangkay na may mga tama ng bala sa katawan. Base sa isinagawang autopsy, ang mga bihag ay pinatay sa pagitan ng mga araw ng Huwebes at Biyernes. Ayon sa IDF, hawak pa rin ng Hamas ang 101 pang hostages sa Gaza. Hamas continues to hold 101 hostages, including women, children, and the elderly, in brutal conditions inside Gaza. We will not rest until we fulfill our mission of bringing all our hostages home, by all means possible. Samantala, libo-libong mga tao naman ang nagprotesta sa Tel Aviv at nanawagan kay Prime Minister Benjamin Netanyahu para sa pagkakaroon ng agarang ceasefire deal at siguraduhin makalaya ang natitirang hostages na hawak ng Hamas sa Gaza. Ang isinagawang protesta ay maituturing na isa sa pinakamalaking demonstrasyon mula na magsimula ang giyera noong October 2023. Inaasahan din na magsasagawa ang Histadrut, ang pinakamalaking trade union sa Israel, na isang general strike ngayong Lunes kasabay na umanong pagantala sa ilang mga sektor na ekonomiya ng bansa kabilang na ang banking, healthcare at airport bilang suporta sa mga hostages. Kabilang naman sa nagbigay ng pakikiramay ang ilang mga US Democrats kasama si US President Joe Biden, partikular sa pamilya ni Hersh Goldberg Polen na isaan niyang American citizen na napatay ng Hamas terrorist. Kalinsabing ito ang pagsasabing magbabayad ang mga Hamas leaders sa kanilang krimen at sisiguraduhin ang pagpapatuloy ng trabaho para magkaroon anya ng isang deal upang mapalaya ang natitirang mga hostages. Klein Sinca, UNTV News Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isang beluga whale na pinaghihinalaang sinanay upang gawing espiya ng Russia ang natagpuan patay sa baybayin ng Norway. Natagpuan ang labi ng hayop na tinaguriang Valdimir na palutang-lutang sa Risavica at dinala sa pinakamalapit na port para sa examination. Unang nakita ang balyena sa Norwegian waters 5 taon na ang nakalilipas na may nakakabit na GoPro camera sa pamamagitan ng isang harness at may nakasulat na Equipment of St. Petersburg. Hindi naman naglabas ng anumang pahayag ang Moscow sa mga aligasyon. Kita sa pinakahuling larawan ng Titanic's wreck ang unti-unting pagkabulok ng barkong lumubog sa malalim na bahagi ng Atlantic Ocean. Nadiskubre ito sa ilang pagsisid ng underwater robots. Malaking bahagi din ng railing nito ang nasira na. April 1912 nang lumubog ang barko matapos tumama sa isang iceberg at nasa 1,500 na mga tao ang nasawi. Nailigtas ng Philippine Coast Guard ang 18 crew ng isang barko na nasunog sa Navotas sa gitna ng pag-ulan at malakas na pagbugso ng hangin. 2 pang barko ang pinadpad ng hangin at dumikit sa pampang. Ito ang balita ni Dante Amento. Yung 17 crew members nandun na po sa opisina po nila. Yung isang kaninang hinahanap na nawawala, doon naman natin nakita sa barangay po, na rescue po ng barangay. Ligtas na ang 18 crew ng training ship na MV Camila na nasunog malapit sa Navotas Centennial Park kanina. Nailigtas ng Philippine Coast Guard ang 17 crew at ang isa na unang napabalitang nawawala ay nasagip na rin ng barangay at dinala sa ospital para sa medical treatment. Sa ulat ng PCG, nabangga ng isa pang barkong LCT GT Express. Habang nakadaong sa Navotas Anchorage area, bunsod na rin ang malakas na hangin. Batay sa inisyal na investigasyon, tinamaan umano ang forecastle, ulohang bahagi ng barko at may nag-spark o biglang nagliyab. Hindi na naapula ang sunog dahil bukod sa malayo, malakas din ang alon. Maalon po, tsaka hindi po natin alam kung ano yung laman ng vessels, baka may flammable po, so dahil nasusunog. So, delikado rin pong dikitan po ngayon. Sa ngayon, patuloy pang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad hinggil sa insidente.
Sa ngayon mga kasangbahay, makikita ninyo mayroong isang barko na nasusunog dyan sa ating likuran. Ang naging dahilan din yan ay yung malakas na hangin kasi ayon sa PCG, binangga daw yan ng isa pang barko. At bukod dyan, dahil sa lakas naman ng hangin, nakikita nyo, may dalawa ding barko dito sa ating bandang kaliwa na dumikit na sa dike ng Barangay Navotas. Bunsod ng napakalakas na hangin naranasan dito sa lugar kanina. Kaya payo ng lokal na pamahalaan sa mga residente, lalo na malapit sa napinsalang dike, na lumikas muna. Medyo na-damage na nga po yung dike po natin dahil nakadikit po sila sa dike natin. Mag-evacuate muna. Opo. At hanggang maging mas safe yung panahon po. Lakas ng alon tsaka ulan. Nagkasabay. Kaya biglang ang lakas ng alon. Kanina nandito kami siguro nasa pagitan ng 7 to 8 ganyan. Kalakasan nun Yung dumating yung bagyo, maliit ang tubig. Ang naging problema yung ulan at saka yung hangin, yun ang nagpasadyad diyan sa sinasabi nilang ewan kung tanker to kung ano. Hinihintay na lang ng lokal na pamahalaan na bumuti ang panahon para hilahin ang dalawang barko. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 400 residente naman sa Valenzuela City ang inilikas dahil sa banta ng pagbaha. Malaking tulong naman ang paggana ng pumping stations para maiwasan ang pagtaas ng tubig sa Kamanava area. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ilang barangay, Ryan, ang naitalang inilikas na dyan sa Valenzuela City? Monica, mayroong 7 barangay sa Valenzuela City ang nagpatupad ng evacuation sa kanilang mga residente. Ito ay ang Barangay Bignay, Benteriales, Ligunan, Coloong, Lawang Bato, Barangay Gente de Leon at Marulas. Sa kasagsagan ng malakas na pagbuhos ng ulan kaninang umaga, lumikas ang mga residente na nasa mga bahaing lugar sa Valenzuela City. Sinabayan pa ito ng pagtaas ng tubig sa Tullahan River at high tide sa dagat. Kaya't binuksan ang 10 evacuation center para tuluyan ng mga residente. Ngunit pagsapit ng hapon, bahagyang umupa ang tubig baha, maging ang water level sa Tullahan River. Kaya naman minabuti ng ilang residente na umuwi na sa kanilang mga tahanan. So the remaining numbers are, as of 3 p.m., we have 114 families, 455 individuals. But the rest closed na kami. So sabihin, wala na yung tubig sa bahay nila. Sa ngayon, passable ang lahat ng mga kalsada sa Valenzuela. Bagamat may mga ilang lugar na tumataas ang tubig, pero gutter deep na lamang ngayon ang mga ito. Ayon kay Mayor Gatchalian, nagpapasalamat sila dahil ang tubig ulang ibinuhos ng Bagyong Enteng sa kanilang lugar ay hindi gaya ng nagdaang epekto ng habagat at Bagyong Karina. It's much better, obviously, compared to habagat Karina. So ngayon po bumaba na lahat ng mga tubig. Kanina merong schedule na high tide kasi kanina 12 noon onwards. No? So ngayon we are expecting na by this time pababa na yung mga tubig. So passable naman lahat ng mga main roads natin. Halos lahat naman ng mga selected areas, for example sa G. Lazaro in Barangay Dalandanan, gutter level na lang. Malaking tulong din ang nasa 25 pumping station sa lungsod kaya mabilis ang paghupa ng tubig. Ang iba namang residente na nanatili pa sa evacuation center, binibigyan ng rasyon ng pagkain ng lokal na pamahalaan. Kung magtutuloy-tuloy ang pagbuti ng panahon, posibleng bukas ay balik eskwela na ang mga mag-aaral at may pasok na rin sa trabaho ang mga empleyado. Kanina, Monica, ay nag-ikot-ikot din kami dito sa may bahagi ng Caloocan, Navotas at Malabon area at nakita natin na yung mga kalsada ay wala na ring masyadong tubig, no? Bagamat may mangilan-ilan na mga kalsada na may nakikita pa tayo na mga tubig, konti-konti na lang, pero
passable naman ito sa mga sasakyan. At ngayong hapon nga o ngayong gabi bago tayo umere ay bumuhos na naman yung ulan dito. Pero inaasahan natin na yung tubig dito sa Tullahan River ay unti-unti na rin bababa. Diyan muna ang latest mula dito sa Valenzuela City. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlade. 6 na individual ang naiulat na nasawi sa Antipolo City sa Rizal dahil sa pananalasa ng bagyong Enteng. Batay ito sa naging initial report ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Antipolo ngayong araw. Ito ang balita ni Jenica Cruz, live. Magandang gabi, Jenica. Tukoy na ba ng mga otoridad ang sanhi ng pagkakasawi ng 6 na individual? Magandang gabi, June. Tukoy na nga ng mga otoridad ang pagkakasawi nga ng 6 na katao nga dito sa Antipolo City. Ang 3 dito ay dahil sa landslide at ang 3 naman dito ay dahil nga sa nalunod. Bagamat walang tigil nga ang pagulan nga dito na nararanasan sa lalawigan nga ng Rizal itong maghapon na ito, hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy ang ginagawang search and rescue matapos ang nangyaring landslide kaninang umaga sa sitio Pari Hinapaw, Barangay San Jose, Antipolo City. Na-recover ng Antipolo CDRMO ang 3 bangkay matapos matabunan ito ng lupa. Kabilang sa nasawi ang 27 buntis, isang 15 anyos at 12 anyos na lalaki. 3 naman ang nasawi mula sa Barangay San Isidro at Barangay San Jose. Inaalam pa nga ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Sa video ni Franz Quiñones, makikita na buhat ang lalaki upang isakay sa sasakyan at madala sa ospital. Ayon pa sa CDRMO, patuloy pa din ang kanilang ginagawang rescue operation dahil may naiulat ding nawawala at inanod ng tubig baha. Samantala sa video ni Kapitan Judith Cruz, makikita naman ang pagguho ng lupa na may mga bato. Sa pilitang pinalilikas na ang ilang mga residente sa Barangay San Rafael na nakatira sa danger zone. Samantala sa Teresa Rizal naman ay makikita sa mga video na hanggang leeg na ang tubig baha sa subdivision ng Cariza 1. Bukod dito, nasira na din ang hanging bridge na tinatawiran naman ng mga residente sa Barangay Prinza. Ayon sa MDRMO, patuloy ang kanilang pagbabantay sa mga danger zone. At yan muna ang update mula dito sa lalawigan ng Rizal, June. Oo, kung nabanggit mo nga, Jenica, yung Teresa, binaha, yung Morong, yung Baras na naapektuhan din ba, Jenica? June, ayon nga sa ulat din ng ilang mga MDRMO kagaya dito sa Pililla, meron din tayo mga nakapanayam nga doon na lagpas tao na ang tubig baha sa kanilang lugar. Kaya naman ang ilang mga MDRMO natin hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang ginagawa nilang pagre-rescue dahil biglaan ang pagtaas nga ng tubig nga dito sa lalawigan ng Rizal na hindi talaga inaasahan. Alright, maraming salamat, Jenica Cruz. Naranasan din ng ilang lalawigan sa Southern Luzon ang epekto ng bagyong Enteng. Bukod sa malakas na ulan, may mga binaharing lugar sa Timog Katagalugan. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Binaha ang iba't ibang lugar sa South Luzon, busod ng tubig ulang dala ng bagyong Enteng sa bansa. Sa video ito, makikita ang paggamit ng payloader ng Disaster Risk Reduction and Management Office sa paghatid ng mga residente na natrap sa baha. Sa dako ito ng Paagahan, Mabitak, Laguna, nagmistulan namang dagat dahil sa tubig baha. Sa kuha naman ni Wally Corpus, makikita na hindi na madaanan ang kalsadang ito dahil sa lalim ng baha. Sa Mabitak, Laguna, hindi na madaan ang Manila East Road dahil sa walang tigil na pag-ulan. Lubog din agam sa baywang na tubig baha ang Pami, Laguna. Kasabay nito ang interruption sa supply ng kuryente sa kanilang lugar. Hindi rin nakaligtas ang Barangay New Pasita sa San Pedro City, Laguna. Inapawan din ng hangganhita na baha ang bayan na Sinaloan. Hindi nakaiwas ang mga lugar sa Santa Cruz, Laguna, gayunman naging passable pa rin sa mga motorista ang kalsada doon. Pinasok din ng tubig baha ang bayan ng Pakil at Pangil sa Laguna. Sa bahagi ng Ternate, Cavite, busod pa rin ang pag-ulan dala ng bagyong Enteng ay nakaranas naman ng rock slide sa Ternate na Sugbu Road.
Samantala sa bahagi naman ng Bacoor City ay nagkaroon ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Musod pa rin ang pagbaha na naranasan kaninang umaga. Maging ang iba't ibang lugar sa Camarines Norte ay nakaranas din ng pagbaha busod ng bagyong Enteng. Sa bayan ng Labo sa Barangay Dagit, hindi na mataanan ng libo-libong motorista dahil sa hanggang tuhod na baha. Pinasan naman mga kawalan ng Disaster Risk Reduction and Management Office ng Dahit ang isang pasyente dahil sa hanggang dibdib na tubig baha para maisakay sa ambulansya at madala sa ospital ang naturang pasyente. Pinasok din ng baha ang mga bahay sa Alayok, bayan ng Kapalonga. Inabot din ng tubig baha ang mga appliances at kagamitan sa loob ng bahay, maging sa Barangay Plaridel sa bayan ng Camarines Norte hanggang tuhod na baha. Samantala, pinayagan na ng Philippine Coast Guard o PCG Masbate na mga paglayag ang mga sasakyang pandagat mula sa isla ng Masbate patungo sa Pilar Port sa Sorsogon. Maging ang biyahe sa karating isla ng Ticao at Burias ay pinahintulutan na rin matapos talisyan ng storm warning signal ng bagyong Enteng sa lalawigan. And then as of number 9 bulletin ng Pag-asa po ngayong 11 AM eksakto po is naglifted na po yung Sorsogon, and then sa Masbate po nag-resume na rin po yung biyahe namin, sir. So ang cancellation of trip na lang po namin, sir, is yung biyaheng Pedoran po, sir. Yung others po, sir, is also lang, sir, may biyahe na po, nag-resume na po tayo ngayong araw. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming lugar sa Metro Manila, Southern Tagalog, Bicol Region at Central Luzon ang binaha dahil sa malakas na pagulan dala ng bagyong Enteng. Kaya iba yung pag-iingat ang paalala sa publiko ng mga eksperto. Ano ba ang mga dapat gawing paghahanda sa mga panahong gaya nito? Ito ang balita ni Lisel Nael. Malakas na ulan at baha. Ito ang dala ng bagyong Enteng simula pa kahapon sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga ganitong panahon, mahalagang mayroong sapat na kaalaman sa emergency preparedness at disaster awareness. Ano nga ba ang mga dapat gawin sakaling bumaha sa ating lugar? Palaging mag-monitor patungkol sa lagay ng panahon. Mag-repair na ng mga dapat ayusin sa tahanan. Magputol na ng puno kung may posibilidad na matumba sa bahay. Alamin ang pinakamalapit na evacuation area. Patayin ang kuryente at siguraduhin nakapatay ang LPG. Maghanda ng go bags. Lagi rin natin ipinapaalala sa mga kasangbahay ang kahalagahan ng go bag sa panahon ng mga sakuna. Magandang mayroon tayo nito upang may magagamit sa oras ng pangangailangan. Ang go bag ay dapat naglalaman ng mga sumusunod. Pagkaing hindi agad napapanis, malinis na tubig, first aid kit, hygiene kit, pera, ID at importanteng dokumento, power bank, extra phone, ilaw at radyo. Pinapayuhan din ng publiko sa mga dapat gawin kapag naabutan ng baha. Huwag tumawid sa anumang tubig na lagpas tuhod. Manatili sa kinalulugaran at huwag tumawid sa baha. Kapag humupa na ang baha, narito ang mga dapat gawin sa paglilinis ng ating bahay at kapaligiran. Maging alerto sa mga hayop na maaaring makawala pagkatapos ng baha. Huwag munang magbubukas ng kuryente pagbalik sa bahay. Siguraduhin tuyo ang mga saksakan. Huwag kainin ang mga pagkain na nalubog sa baha. Kumonsulta sa doktor kung lumusong sa baha ng may sugat. Ngayon ay panahon ng pag-ulan at pagbaha, kaya't hinihikayat ang lahat na laging maging handa. Ang pagkakaroon ng kaalaman ay siyang susi sa kaligtasan sa panahon ng kasakunaan. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Advokasya na ng UNTV ang tulong muna bago balita. Kaya bukod sa paghahatid ng mga impormasyon kaugnay sa bagyong Enteng, umantabay ang UNTV News and Rescue sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Enteng ngayong araw. Ito ang balita ni Joshua Antonio live. Joshua, saan nag-ikot ang ating mga news and rescue teams at may datos ka na ba kung ilan itong mga natulungan natin ngayong araw? Yes, Monica, magandang gabi. Nakalerto nga ngayong araw ang persa ng UNTV News and Rescue kaugnay sa bagyong Enteng na nanalasa sa ating bansa.
Monica, kagabi pa lang ay naka-standby na ang rescue team sa mga lugar na apektado ng pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyong Enteng. Sa Cavite, pinuntahan ng rescue team ang isang concerned citizen matapos tumawag sa grupo dahil sa naramdamang pagkahilo. Inassess ng grupo ang kalagayan ng pasyente at kinuhanan ng vital signs. Nagbigay din ng relief goods sa mga residenteng naapektuhan ng bagyong Enteng dahil sa pag-apaw ng tubig sa kanilang lugar. Umasiste naman ang grupo sa mga residenteng lumikas sa bahagi ng Marikina City. Pinuntahan din ang mga bahay ng mga madaling bahain at nagbigay ng paalala na kapag nagkaroon ng pagbaha sa kanilang lugar ay kaagad na lumikas sa kanilang lugar. Nag-ikot din ang grupo sa bahagi ng Valenzuela City upang tignan ang sitwasyon ng mga residente na madalas na nang binabaha. Monica, ang UNTV News and Rescue ay patuloy na nakantabay hanggat may banta ng bagyong Enteng na patuloy na nananalasa sa ibang mga lugar dito sa ating bansa. At ang muna update mula dito sa Teresa Rizal. Balik sa inyo, Monica. Maraming salamat, Joshua Anton. Umabot na sa mahigit 1,000 pamilya ang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Enteng sa Bicol Region. Dahil dito marami pa din ang pamilyang Bicolano ang hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin sa mga evacuation centers sa rehiyon. Mula sa Legazpi City, Albay, makibalita tayo kay Brian Baldaraje live. Brian, sa ngayon, gaano karaming pamilya pa dyan sa Bicol ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers at may mga dumarating bang mga ayuda mula sa pamahalaan para sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyo? Yes, Monica, ayon sa Office of the Civil Defense 5, aabot pa sa mahigit 800 pamilya ang nananatili pa rin hanggang sa ngayon sa mga evacuation center dito sa Bicol Region. Katumbas ito, Monica, ng mahigit 4,000 individual na nasalanta o naapektuhan nitong bagyong Enteng. Ayon sa Office of Civil Defense 5, Monica, ay pinakamaraming displaced family sa probinsya ng Albay kung saan umabot ng 858 na pamilya. Sumunod ay sa Sorsogon na may 459 na displaced families. 274 naman na pamilya sa Camarines Sur ang naapektuhan. 54 sa Masbate at 4 sa Catanduanes. Monica, ayon sa OCD5, patuloy na nagbibigay ng cash assistance ngayon ang kanilang ahensya sa mga apektadong pamilya ng bagyong Enteng. Namahagi na din simula kaninang umaga ang mga lokal na pamahalaan ng mga family food packs sa mga pamilyang nananatili sa mga evacuation centers sa rehiyon. As of this report, ay meron yung sa Albay pa lamang ang nabigyan natin ng assistance. Ito yung 415,321. Ito'y binigay sa ang number of families assisted ay 447. Of course, the other agencies na kasama ng response cluster ay magbigay ng kanilang mga assistance sa mga affected population. Kaugnay nito, Monica, patuloy din na kinukumpirma pa ng OCD5 ang tatlong naiulat na nasawi sa Camarines Sur. Ayon kasi sa OCD5, sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na ulat kung ang pagkasawi ba ng mga ito ay may kaugnayan sa pananalasa ng bagyong Enteng. Binabalidate pa ng NAGA LGU kung ito ba ay related sa kay Enteng. Isang 9-month-old na bata nalaglag sa kama. Isang senior citizen ay parang na heart attack. At isa pa ay na electrocuted. But this is not yet official kasi binabalidate pa naman. Samantala, Monica, hindi pa din madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ng bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Dagit sa Bayan ng Labo dahil nga sa pag-apaw ng tubig baha sa kalsada. Pinapayuhan ngayon lahat ng motorista na dumaan muna sa Andaya Highway via Sipocot, Tubasod, Camarines Norte para makapunta o makabiyahe papuntang
sa bayan ng Daet. One-way lane din ang nadadaanan ngayon sa tulay ng tulay sa barangay Lagon sa bayan ng Daet matapos gumuho ang gilid ng nasabing tulay. Kaugnay nito, stranded pa din ang ilang mga pasahero sa mga pangunahing pantalan sa Bicol. Ayon sa OCD Bicol, aabot sa 978 na pasahero pa rin ang hindi makabiyahe dahil nakataas pa rin ang gale warning at signal number 1 sa mga lugar sa Bicol. 275 na rolling cargos at 31 na mga sasakyan pa din ang hindi makabiyahe at stranded sa 15 pantalan sa Bicol. Ayon sa OCD5, Monica, posibleng mamayang hating gabi ay bumalik na ang mga biyahe sa mga pantalan sa Bicol dahil sa tuloy-tuloy naman na pag-igina ng panahon dito sa rehiyon. Palagay ko pag lifted na yung tropical cyclone wind signal dito sa Matnog ay pwede na silang mag-travel ulit. Ang una talaga Matnog kasi siya yung maunang malift. Monica, nakatanggap din tayo ng ulat dyan sa probinsya ng Camarines Norte na ilang mga bangka ang nasira sa bayan ng Binsons at ang ilan ay sa bayan ng Jose Panganiban matapos nga tumaas ang tubig sa mga gilid ng dagat. Ganon din ilang mga bahay sa Calaguas Island ang nasira ng bagyong Enteng. Kaya naman patuloy ngayon ang ginagawang pag-abot ng mga lokal na pamahalaan ng mga ayuda sa mga apektadong pamilya. Sa kapapasok lang din na balita, Monica, ay nadadaanan na yung kaninang inire-report natin na highway dito sa bayan ng Labo sa Camarines Norte at ngayon ay pwede na siyang madaanan ng mga light vehicles. Kanina kasi kahit yung mga light vehicles o yung mga motor ay hindi pa rin makadaan. Pero ngayon ay passable na ito. Ganon din yung ilang mga kalsada sa mga byways dito sa Camarines Norte ay natanggal na din yung mga landslide na gumuho kanina dala nga nitong bagyong Enteng. Monica. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Nasa area na ng Quirino Province ang bagyong Enteng matapos na maglandfall kanina sa Kasiguran, Aurora. Sa ngayon ay nakataas pa rin ang signal number 2 at 1 sa ilang mga lugar sa bansa dahil sa bagyong Enteng. Para alamin natin ang latest sa ating lagay ng panahon, balikan natin si Alzar Aurelio, weather specialist po ng Pag-asa. Magandang gabi sa iyo, Alzar. Patuloy bang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa itong bagyong Enteng? Magandang gabi po. Opo, patuloy pa rin tayo makakaranas ng ulan panahon sa bahagi ng Luzon dahil po yan sa bagyong Enteng sa Habag. Ang kasalukuyan nasa Madela, Quirino ang sentro ng bagyong Enteng. Taas po ang tropical cyclone signal number 2 sa Ilocos Norte, Apayao, eastern portion ng Kalinga, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino at northern portion ng Aurora. Signal number 1 ay mataas sa Batanes, Ilocos Sur, La Union, eastern portion ng Pangasinan, Abra, labing bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, labing bahagi ng Aurora, Ecija, eastern portion ng Bulacan, Metro Manila, Rizal, hindi po northeastern portion ng Laguna, kasama ang Pulido Island. Ngayong araw, pinaasahan tayo malalakas na pagulan dahil sa bagyo. Ito is sa Ilocos Region, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, dito po sa Apayao, Abra, Benguet, at sa northern at central portion ng Aurora. Hindi po na maranasan sa Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Metro Manila, at sa labing bahagi ng Cagayan Valley at Torres. Kaya patuloy pa rin tayo mag-ingat at alerto pa rin tayo dahil nandiyan pa rin po ang banta ng pagbaha at pagbuo na lupa dahil sa patuloy pa rin ng mga pag-ulan ngayong araw. Malakas pa rin ang hangin dahil sa bagyo at sa habagat. Kaya ngayong araw ay ngayong araw, ang mga karanasan ng malalakas na hangin ay sa Ilocos Region, Aurora, Zambales, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, at ang buong Visayas. Kaya nag-issue tayo ng gale warning sa seaboard eastern seaboard
ng northern at ng seaboard ng northern at central Luzon. O northern at eastern seaboard ng Luzon. Kaya wag muna pumalaaw ng ating mga kabayanan dahil sa matataas na nagtayo si Bagyong Enteng. Kapag napanatili ang kanyang pagdalaw, maaaring po magkaroon ng second downfall sa Cagayan at sa Babuyan Islands, maaaring bukas, bukas, at posible pong nasa labas ng PAR pagdating ng Miyerkules. Dito sa Metro Manila, maulan pa rin bukas, pero yung pag-ulan naranasan po natin ngayong araw ay mababawasan. Alsa Aurelio, mula dyan sa Pag-asa, DOST. Suspendido pa rin ang pasok bukas, September 3, sa lahat ng private, public schools at government offices sa NCR at Region 4A ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Samantala, sinagot ng Philippine National Police ang aligasyong may ginawa itong hukay at nagtatanim ng mga ebidensya matapos magpasok ng umano'y secret devices sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Muli ring nanindigan ng PNP na heartbeat ng tao ang nadetect ng kanilang radar sa ilalim ng lupa. Ito ang balita nila Lane Moreno. Allow us to work para mas mabilis. Okay? Allow us to work inside the KOJC compound para magawa yung trabaho namin, mabilis naming matapos at kami ay umalis na dyan. Kasi hindi naman namin gusto na magtagal din kami sa loob. 10 araw nang hinahanap ng pambansang pulisya sa compound ng Buhangin, Davao City ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Bagamat may mga nagsasabing wala na sa loob si Kibuloy, naniniwala pa rin ang Philippine National Police na nagtatago lang ito sa compound kaya puspusan pa rin ang kanilang operasyon. Ayon sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torreon, naguhukay na ang mga pulis sa isang bahagi ng Jose Maria College Building. Nagpakita pa ito ng larawan na ginawa umanong tunnel para hanapin ang umano'y bunker na kinaroroonan ni Kibuloy. Gusto namin magkaroon po ng access dyan sa JMC basement kasi po marami na kaming architects at engineers po, pati ang aming engineer, no? Nagsasabi sa amin na medyo malalim na raw yan and it endangers the structural stability of the building. May video rin sila ng umano'y drilling operations ng mga pulis. Bagamat hindi kinumpirma, sinabi ng PNP na legal ang kanilang mga hakbanga para mahanap ang puganteng religious leader. Sa ngayon, wala pa kami na-receive na any information about that. At we will inform you kung ano yung update, kung meron ba talaga or wala. Sinagot rin ng pulisya ang aligasyong nagtatanim sila ng ebidensya kaya hindi ipinapaalam at hindi idinadaan sa scanner ng KOJC ang ipinapasok nila mga equipment sa compound. May scanner or wala kaming ipapasok ng mga gamit to plant an evidence. Kung may ipapasok naman kami ng mga gamit, it would be in aid sa ginagawa namin na pag-search kay Kibuloy. Kaya hindi lahat ng mga tactical and operations or strategies namin ay pwedeng ihayag sa publiko or ihayag sa members ng KOJC. Kasi at risk din yung operation. Ayaw din naman namin na ma-jeopardize. Samantala, bahagyang nagkatensyon sa compound kaninang umaga sa pagitan ng PNP at mga tagasunod ni Kibuloy. Ito ay matapos umanong hindi pumayag ang KOJC na buksan ang Emerald Gate sa JMC. Gusto nilang i-open talaga, sirain yung Emerald Gate na meron naman sana silang access doon sa Gate 18. Nanakip pa sila afterwards. Dinakip yung isang miyembro namin, pati yung abogado ko si Attorney Adrian Paharo, associate ko, muntik nang nadakip, no? And then may tinuslit sila ng mga boxes po doon sa loob. Ngunit giit ng PNP, kailangang buksan ang nasabing gate upang madaling makapasok ang kanilang puwersa, pati na rin ang mga miyembro ng KOJC.
Bantay sarado na rin ng PNP ang 2 gate para maiwasang maulit ang pagbarikad at rally ng grupo sa kalsada. Samantala, nanindigan naman ng PNP na heartbeat ng tao ang na-detect ng kanilang underground scanner. Kaya naman, puspusan ang ginagawa nilang pag-trace sa sinasabing entrance ng hinihinalang underground facility. Yung operator naman ng device, ang nagsasabi na tao talaga yun na heartbeat. May difference ba? Hindi siya heartbeat ng daga o anumang hayop. Kasi pag gano'n, hindi pala effective yung mga previous nila na mga successful na retrieval and rescue operations na ginamit yun na machine. May underground facility dahil dun sa na-detect ng heart. Parang hinahanap namin is yung entrance ng bunker. Muli namang panawagan ng PNP kay Kibuloy, sumuko na upang makapagpahinga na rin ng KOJC members at mga pulis na ilang araw na ring naka-duty sa compound. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 12 at 28 na nagsasabi, "Nasa daan ng katwiran ang buhay at sa kanyang landas ay walang kamatayan." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.